Manahan nawa sa atin ang Espiritu ng Diyos upang lalo nating pagtibayin na sa pananampalataya tayo patuloy na nabubuklod sa isang pahayag ngayon sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sundan natin si Jesus upang ang mabuting balitay siyang maging pamantayan at panuntunan natin sa ating pangaraw-araw na buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maraming mga pagkakataon na ibig nating mapagpanibagong buhay at upang ilad natin sa Diyos na siya ang tutulong sa atin sa mga patuloy nating mga pagbabago ng buhay upang lakas ng Diyos at sa pamagitan din ng ating ibayong pagpapasya may pagbabago magaganap sa ating buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sinasamo ko sa Malabireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong ang darating na Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay magdulot ng kagalingan sa pamumuhay sa kasalukuyan at magkaloob ng gantimpalang pangmagpakailanman sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong Panginoon ang gumawa ng lahat ng ito. Papadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay. Parang masinsing patak ng ulan. Dahil dito maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong Panginoon ang magsasagawa nito. Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong isang mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong Panginoon lamang ang Diyos at wala nang iba. Magsanggunian kayo. Sino ang makakahula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan. At mangangakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nilang tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay. At mapapaya sino mang sa kanya'y lalaban. Ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lupang tigay yung diligin, poon sa iyong pagdating. Lupang tigay yung tiningin, poong sa iyong pagdating. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita.
Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga ngisisisi at di babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Upang ligtay, hiningin po ang sa iyo pagdating. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at katwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Upang talagay yung tiningin po ang iyong pagdating. Gawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay buhungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging mapayapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Upang talagay yung tiningin po ang iyong pagdating. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, "Kayo po ba ang paririto o naghihintay pa kami ng iba?" Pagdating nila kay Jesus, saka ay kanilang sinabi, "Pinaparito po kami ni Juan Bautista at pinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makikakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta po ang buhay-buhay? Nasa lupa rin po tayo ng Advent season o na Adviento o paghihintay sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang kapanganakan at the same time paghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Yan ang kaugnay sa pagdating ng ating pong Panginoong Jesucristo, kapanganakan at ang kanyang pangako, siya ay babalik sa ating piling. Kaya upang lalo nating pagtibayin na Adventong ito ay napakahalaga, merong gagawin tayong paghahanda na pinapahayag sa mabuting balita. Ito ay napakagandang mga pamamaraan upang lalo nating pagtibayin si Jesus sa ating buhay. Si Jesus na siyang gagabay sa atin, papatnubay sa atin. Si Jesus na tutulong sa atin. Ito ngayon ang senaryo sa ating mabuting balita sapagkat si Juan Bautista ay ipinabalanggo ni Herod Antipas. Kaya lalo siyang mabagsik at talagang kung ang kanyang tatay na Herod the Great ay mabagsik, doble ang kabagsikan naman itong si Herod na Antipas na kanya anak. At ito ngayon si Juan Bautista, nakaririnig siya na iba-ibang mga balita tungkol sa pagpapagaling ng mga may sakit, pinalalaya sa masamang demonyo, ang mga matay, nakakakitang bulag, at marami pang siyang nababalitaan sa mga pamagitan ng mga
mga alagad ni Juan Bautista na bumibisita sa bilanggo marahil o kaya ay mga pahatid na mensahe si Juan Bautista na nasa loob siya ng bilangguan. Kaya pinatawag niya kanyang dalawang alagad at upang alamin kung talagang siya na nga ang hinihintay. Bagamat nakita na sila, hindi po ba, noong pabinyag ang ating Jesucristo sa Ilog Jordan, pero hindi man sila nag-usap ng masinsinan at mahaba ng agwat hanggang sa ipinabalangbilanggo siya ni Haring Herodes Antipas. At upang ang katotohanan ay maipahayag ni Juan Bautista at yung ang kanyang katotohanan ipinahayag ay laban sa Haring Herodes sapagkat nakikisama siya sa kanyang asawang hindi naman niya tunay na asawa kundi asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Kaya ito yung medyo gustong ituwid ni Juan Bautista at ibinulgar pa sa mga tao hanggang sa makarating ito kay Haring Herodes. Kaya si Juan Bautista ay napabinabilanggo sa pagsasabi ng katotohanan ng kanyang layunin ay upang baguhin ang takbo ng buhay na isang mabalasik, mabagsik at talagang hindi mo matatadya ang kanyang pag-uugaling si Haring Herodes na mas mabagsik pa sa kanyang tatay na si Herod the Great. Kaya mga manalig, ito ngayon ang pinapahayag ng mga alagad na pinadala ang dalawa to give witness to the validity of what is the response sa katanungan ni Juan Bautista. Ikaw na nga ba ang tagang paririto o maghihintay pa kami? Yan ang mensahe niya doon kay Kristo na dumating itong dalawang alagad na ito to testify and to bring back the truthfulness of whatever they have heard and seen kay Juan Bautista. Dalawa ang kailangan sapagkat sa ancient tradition ng araw, it needs two to witness. It needs two to hear the words to become witnesses to be delivered. Ito para ibigay ang katotohanan kay Juan Bautista. Upang sabihin makatotohanan talaga ang re-report nilang dalawa sapagkat silang dalawa ang magtetestigo sa kanilang nakikita. Ano ang nasa isipan at kalooban ni Juan Bautista? Oo, kumikilala siya kay Kristo sapagkat nagkita na sila. Pero hindi nag-aalinlangan kung talagang siya na nga ang tinutukoy niya. Baka iba naman ang mga tao sapagkat may mga tao rin ganito ang ginagawa. Ganito rin ang kanilang posisyon, pero iba talaga si Kristo bilang sinugo ng Diyos o tinaguriang Mesyas na pinakahihintay upang katanungan ni Juan Bautista, tanungin niyo, siya na nga ba talaga ang Mesyas? Siya na nga ba ang tagapagligtas? Siya na nga ba ang magtatampok sa buhay natin ang pagpapala ng Diyos o paghahari ng Diyos sa balat ng lupa? At talagang ang kanyang magiging papel sa balat ng lupa ay upang makalibre ang tao at alisin na kadustaang dulot ng marami mga pagkakasala. Naunawaan din kung ano ang misyon ni Kristo ang Mesyas na siya ang nanguna sa mga tao para sa gayon na maihanda ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At nasabi ni San Lucas sa ating mabuting balita sa kanyang panulat ay pagpunta nga doon sa lugar na kung saan maraming tao nakita ng dalawang itong tetestigo. Tama ang kailang nakita sa sandaling ito na magtatanong sila kay Jesus kung siya na nga ang Mesyas ang hinihintay at ang kanilang nakita ay kaiba sa kanilang nasa isipan. Ano nakita nila? Nakakita ang mga bulag, bumalik ang paningin ng mga bulag, nakarinig na ang mga bingi. Itong mga bagay na ito ang nagbigay lakas kay Juan Bautista noong bumalik ang dalawa niyang mga alagad sapagkat alam naman natin, batikan si Juan Bautista sa lumang tipan. At nakita niya, ito yung pinapahayag ni Propeta Isaias. Ang lahat ng mga binanggit na ang aking dalawang alagad, parang nabasa ko na ito sa lumang tipan.
na talagang may magaganap na pangyayari sa pagdating ni Kristo, ang Mesyas na kanilang pinakahihintay. Kaya sa hatid, balita lamang iyon kung ano'y nakita ng dalawang tumestigo. Juan, ang mga bulag ay nakakita, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga patay na buhay. Sasabihin ni Juan Bautista, siya na nga. Sa aklat ni Propeta Isaias, narinig natin kanina sa unang pagbasa kay Propeta Isaias, ito ang mga pinapahayag, ito ang makikita sa paghahari ng Diyos. Ito ang ating magpapatunay na talagang siya na nga ang pinadala ng Diyos. Siya ang Mesyas, the Anointed One, ang Kristo. Upang sabihin natin, darating din sa buhay natin na marami tayong pag-aalilangan, bagamat kumikilala tayo sa Diyos. Sapagkat eto ngayon si Juan Bautista at kasi nakabilanggo at talagang nanganganib na ang kanyang buhay. Alam naman natin na pinapugutan siya ng ulo ni Haring Herodes, hindi po ba? Kaya ibig sabihin, alam niya kung ano mangyayari sa kanyang buhay, pero ang pahatid mensahe na ito nagpapalakas kay Juan Bautista. Upang tayo sa mga banating kalalagayan, we're struggling inside us. Merong tayong pakikibaka sa mga naiisip natin na darama natin. The solution to that problem is Jesus Christ and none other. Tinuro sa atin ni Juan Bautista, ay, alagad ko, pumunta nga kayo doon sapagkat ako'y nababaghabag, nag-aalilangan. Pero kumikilala ako, hindi ako skeptic kay Kristo. Alam ko dumating siya, nakita ko na siya, nagkausap na kami. Siya nga iyon, pero heto ngayon, patunayan o talagang siya na ngayon sapagkat marami ako nababalitaan. Deep struggling in the heart and the mind of John the Baptist. Dumatid marating niya sa buhay natin. Maraming pag-aalilangan, marami tayong gagawin na talagang napakahirap sa katuparan. Marami tayong dapat na ituwid sa marami nating mga pagkakamali. Approach Jesus. No other way. Ugnay ang buhay sa Diyos at magbibigay ito sa atin ng tunay na kahulugan ng ating Kristiyano at Katolikong pananampalataya. Anong makaguluhan na nasa ating puso't kalooban. The message of the gospel is intact until now. Kaya bumalik ang dalawang alagad at sila ay nagtestigo, it's really valid because there are two to testify. At atid mensahe nito, sabihin, mapalad ang taong hindi nag-aalilangan sa akin. Sino yon? Juan Bautista. Hindi siya nag-aalilangan. Alam niya. Pero gusto niyang makatiyak. Totoo nga ba na siya ang Kristong aking nakilala, aking bininyagan sa Ilog Jordan. Kaya sasabihin natin sa Kristo, sa atin din mapalad tayo, hindi tayo nag-aalilangan, pero ibig nating maalis ang gulo ng ating puso't isipan. Ibig natin makawala sa tanikala ng ating mga pagkakasala at lahat ng pagkakanya-kanya at makasarili nating buhay. Approach Jesus and no other. Especially the meaning of the cross when Jesus Christ really offered Himself upon the cross. At ang kanyang muling pagkabuhay, ito nagbigay sa atin ng lakas ng kalooban, anuman ang sagupain natin. Kaya napakahalaga nito ating palatuntunang healing touch sa veritas. Madalas natin binabanggit. Ano man ang pinagdaraan ng hirap at pasakit, kalumbayan, pangulila, maging nasa banig ng karamdaman. Hindi kayo nagtatanong, tunay nga ba siya ang Diyos? Naniniwala tayo na iyan Diyos. Naniniwala tayo kay Kristo. Pero ibig nating maalis ang anumang pag-aalilangan natin sapagkat tayo patungo kay Jesus upang sabihin natin ngayon sa mga pagdiriwang, alisin mo po sa amin ang hirap na amin pong nakasagupa sa araw-araw. Suliranin na parang hindi na namin kayang lutasin. Ang mga pintas sa kapansanan sa aming katawan na ikaw ang bibigay ng paghilom mo, Panginoon. Sa pag-aalilangan nga namin, pero niniwala kami, totoong may Diyos, totoo ka, Kristo. Iyan ang magiging daan sa maraming paghilom, sa maraming ibig mong kami maging masaya sa aming buhay ngayon
bukas at magpakailanman. Amen. Halina, dudulog tayo sa Diyos sapagkat oo nga't may kaguluhan na sa ating puso't kalooban, si Jesus pa rin ang ating hinahanap-hanap. Tulad na nangyari noon, si Juan Bautista hinahanap niya at upang patunayan siya na nga ba ang Kristo na pinadala ng Diyos. At sa bawat kahilingan na ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang tanda ng awa at pagpapatawad ng Diyos sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumayo sa simbahan dahil sa kasalanan, naway matuklasan ang pagpapatawad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang watak-watak at nagkakalayo, naway muling pagsamahin ng nagpapagaling na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng ginhawa at pag-asa sa pamamagitan ng ating mga panalangin at mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na naway maranasan ang liwanag ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Papanalangin natin man sa banig na karamdaman na ngayon talagang naghihirap upang anuman ang ating pong sinasagupang hirap at pasakit sa buhay na ito. Meron tayong pagtungo kay Jesucristo na magpapagaan sa hirap na ating dinaranas, sa mga pag-aalinlangan pero meron tayong pagtitiwala na hindi natutulog ang Diyos. Siya na sa piling natin hanggang dumamay, kumalinga, pumatnubay, magpatawad. Kaya ito mga ating saloobin, ibig nating ilahad sa Diyos. Ngayon pinapanalangin natin, ngayon tayo natitipon sa banal na Eucharistia. Ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Kapatid, upay itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ipinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin na maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, ilang balang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritong Banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinali namin sa iyon tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pahindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Dakila ka, o ng Panginoong Kristo, tunay na Mesyas o Kristong nanggaling at ipinagkaloob para sa lahat ng aming kabutihan sa tanan. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro niya sa atin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, reliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, mapasawalang hanggan. Kaya sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mga kapanalig, ating darasalin ang panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay pinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay adya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan sanhi ng pandemya. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkasakit at naghihirap sanhi ng krisis na ito. Nawa sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman tulad ng papapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis at hari nawa ay matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil sanhi ng pangkalusugang krisis na ito. San Roque, muling itinataso yung pamamagitan ang kaligtasan namin sa pandemyang COVID-19. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay magpagindapat nawa kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tuloy-tuloy na po ang ating pong pagdiriwang. Sa panusunod po rito ang pagtatanghal ng Santisimo Sacramento narito sa altar, at pagkatapos po ito magbibindisyon po sa atin sa pagwawakas ng ating pong maringal na pagdiriwang. Meron tayong konting patalastas muna, at ang bilang paghahanda sa Kapaskuhan ng ating himpilan na gahandog ng Misa de Gallo o Simbang Gabi sa Veritas mula December 15 hanggang December 24 sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi, alas 12 ng hating gabi na mapapakinggan sa DZRV 846 AM band at mapapanood sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211, maging sa Facebook at YouTube live broadcast at Radio Veritas PH. Para po sa inyong mga prayer intentions o pamisa at mass donations and love offerings, tumawag lamang po sa ating himpilan 8-925-7931 hanggang 39, local 129, o mag-text sa 0917-631-4589 at makipag-ugnayan kay Binibining Rene Jose ng Religious Department. Ulitin po natin ating pong himpilan. Ang ating pong telepono ay 8-925-7931 hanggang 39, local 129, o mag-text sa 0917-631-4589. Marami pong salamat.
Katolik bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan ng kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugon sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliranin na pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneramus servi et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui Panem de cielo, praise the Deis. Omne delectamentum in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao na Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos. Purihin ang kalisinisang pagdilihi sa Kanya. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinisanisang esposo. Purihin San Jose ang kanyang kalinisanisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.